Sa ilang bahagi ng Gulf of Aden, sa gitna ng malawak na karagatan, talagang walang awa at talagang walang pinapalampas. Hinahamon ng mga malulupit na Somali pirate ang mga pinakamalalakas na hukbong pandagat sa mundo. Pero sino nga ba talaga ang mayroong kontrol sa mapangarib ng mga tubig na ito? Para malaman ang kasagutan, sisid tayo sa ilang mga mababangis na engkwentro sa pagitan ng mga malulupit na pirata sa dagat at ng mga puwersang Russian. At talagang humanda ka na dahil magsisimula na ang kakaibang aksyon at huwag kang mag-alala dahil ibang bansa naman ang susunod. Pero bago natin simulan yan, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Noong May 2010, 11 Somali pirate ang misteryosong nawala matapos palayain ng Russian Navy sa gitna ng Indian Ocean. Ang tunay na nangyari sa mga huling oras nila ay hindi kailanman opisyal ay binunyag. Subalit may mga ebidensya na nagsasabi na nagkaroon ng matinding pagkitil, isang insidente na hindi kailanman inamin ng Kremlin. Ang mga karagatan ay naging mga larangan ng digmaan na kung saan nagsasalpukan ang kawalan ng pag-asa at matinding kahirapan laban sa bilyong-bilyong dolyar na interes ng mga pandigdigang kalakalan. Ang mga tubig malapit sa Horn of Africa at Gulf of Aden ay halos araw-araw ang engkwentro sa pagitan ng mga armadong kriminal at mga hukbong pandagat na walang balak magpakita ng awa. Ang una sa mga kwentong ito ay nagsimula noong May 5, 2010. Ang mga tubig ng Gulf of Aden ay karaniwang kalmado, subalit puno ng hindi nakikitang panganib at naging saksi sa isang pangyayaring pinaghalo ang tapang, hiwaga at trahedya. Sa madaling araw, ang Russian oil tanker na Moscow University ay naglalayag dala ang 86,000 na tonelada ng krudong langis patungo sa China at dahan-dahan na tinatahak ang Indian Ocean. Tinatayang 500 nautical miles ito mula sa baybayin ng Somalia nang biglang magbago ang lahat. Sa malayo, 3 tuldok ang lumitaw sa abot tanaw, mabilis ang kanilang galaw at puno ng nakakabahalang determination. At habang lumilipas ang mga minuto, luminaw talaga ang tanawin. Maliit na mga bangka ang mga yun, ang mga skiff na karaniwang gamit ng mga pirata sa rehiyon na yun. Alam ng tripulante ang pangarib ng paglalayag sa zone na yun, subalit ang pag-asang makiiwas sa mga pirata ang nagtulak sa kanila na sumugal. Talagang takot ang pumalit at talagang alam na nila kung ano ang susunod na mangyayari. May ilang paraan ng mga barkong pangkalakalan para subukang itaboy ang mga pag-atake. Isang halimbawa na dito ang makapangyarihang water cannon na kayang patumbahin ang tao mula sa maliliit na bangka at ang mga security system na may lambat para pigilan ang pagsampa sa barko. Subalit kadalasan, hindi sapat ang mga ito laban sa mga pirata na desididong umatake. Sa kabila ng mga pagsubok ng tanker na umiwas, magpaputok ng mga flares at magbigay ng babala, buo na talaga ang loob ng mga pirata. Naaamoy na nila ang pinsala at papalapit na ang hindi maiiwasan. Mas malaking bantang mabilis na sumasara ang distansya. Sa huli, naabutan ng mabilis na mga skiff ng Somali pirate ang napakalaking sasakyang dagat ng Russia. Isang hagdanan ang ibinaba sa gilid ng barko at sa ilang vessel, may pribadong security na sakay subalit hindi ito ang kaso sa Moscow University. Wala nang paraan para makatakas, kaya nag-utos ang kapitan na isagawa ang protocol na kanilang pinag-aaralan bago pa man umalis. Umaasang hinding-hindi nila kailangang gamitin. Pinatay ng crew ang mga makina ng barko upang pigilan ng mga pirata na dali ng barko patungo sa baybayin ng Somalia. Kapag nangyari yon, mas magiging mahirap na ang pagdating ng tulong, lalo na at papasok ito sa teritoryo ng kaaway. Ang 23 member ng tripulante ay kumilos ng mabilis at planado patungo sa isang pinatibay na silid na imposibleng buksan mula sa labas. Doon sila nagtago, may dalang tubig, pagkain, at higit sa lahat, may mga kagamitang pang-communication. Pag-akyat ng mga pirata sa deck, sinubukan nilang pasukin ang silid na kinaroroonan ng mga crew subalit sila ay nabigo. Samantala, nakipag-ugnayan ng kapitan sa kumpanya, sa Coast Guard at sa Russian Navy Command. At ang isa sa mga pinakamahigpit na kalaban ng piracy ang naghahanda ng sumagot sa hamon. Sa panahong yun, ang hukbong dagat ng Moscow ay may 3 matagumpay na operasyon laban sa mga Somali pirates sa Horn of Africa at handa na silang tumugon sa panibagong tawag ng tungkulin. Gayunpaman, malayo ang kinaroroonan ng hayak na barko, kaya naman matagal ang biyahe para sa Russian Navy at ang ibig sabihin, kailangan magtiis at magtagal ang crew. Habang naghihintay, nilibot ng mga pirata ang buong barko, dala ang kanilang mga armas, galit, desperado, at nag-iisip ng paraan para pasukin ang silid ng mga crew. Kailangan nilang makakuha ng mga biyag upang magkaroon ng panlaban sa negotiation para sa ransom. Sa loob ng mahigit 20 oras, hawak ng mga pirata ang Moscow University at ramdamang matinding tensyon hindi lang sa loob ng barko,
kundi pati na rin sa mga hari ng mga authority ng Russia na mula sa malayo ay mahigpit na minomonitor ang sitwasyon at papalapit na ang sandali ng katotohanan. Subalit bago natin ituloy kung ano talaga ang nangyari sa mga huling oras na yon, mag-subscribe ka na at i-click mo na ang bell dahil ang susunod na bahagi ay hindi pa kailanman na ikwento ng ganito kadetalye. Noong umaga ng May 6, nagsimulang maghanda ang mga sundalo ng hukbong dagat ng Kremlin. Gabi pa lang, nakatanggap na sila ng kritikal na impormasyon tungkol sa tanker sa tulong ng isang aircraft ng Australian Forces na nasa lugar. Dahil dito, nakarating ang destroyer na Marshal Sapochnikov sa eksaktong coordinate upang simulan ng plano ng pag-atake. Ang Marshal Sapochnikov ay isang halimaw ng digmaan. May habang 163 meters, 6,200 tonelada ang displacement, at isang malupit na arsenal na kinabibilangan ng 100mm cannon, Indian missile system, Russian close-in weapon system, at kakayang magsakay ng 2 Kamov Ka-27 helicopters. Isa itong kolosong idinisenyo para dominahin ang karagatan. Agad na kumilos ang Marine Infantry at sa unang liwanag ng bukang liwayway, nagsimula ang operasyon sa pagpapadala ng reconnaissance helicopter na lumipad mula sa barkong pandigma ng Russia diretso sa Moscow University. Ang ugong ng rotor ang nagbabala sa mga pirata na sumalubong sa helicopter ng pag-atake mula sa mga automatic rifle. Subalit mabilis at nakamamatay ang sagot ng mga tauhan ng Kremlin. Gumanti ang sasakyang panghimpapawid gamit ang mabibigat na machine gun at isang umaatake ang nakitil sa pagsabog ng dugo at metal. Sa radyo, kinumpirma ng kapitan ng tanker na sila ay ligtas at walang nasaktan sa kanyang crew. Napakahalaga ng information na yon dahil ligtas ang tripulante habang isinasagawa ang isang coordinate na pag-atake ng Russian Navy. Sa surgical military precision, nagpaputok muna ang destroyer ng 2 warning shot bago direktang buksan ng putok laban sa Moscow University. Ang 100mm na mga bala ay tumama malapit sa pwesto ng mga pirata na lumika ng matataas na bugso ng tubig at piraso ng metal, sapat para manindak at takutin ng mga pirata. Sinamantala ng Special Operation Troop ang kaguluhan upang sumampa sa barko. At habang papalipit ang mga fast boat sa ilalim ng takip ng artillery fire, naganda naman ang mga Russian Marine ng kanilang mga automatic weapon para sa huling paglusob. Sa isang maikli subalit matinding bakbakan, isa-isang napasuko ang mga pirata. Napaligiran at dihado, pinili nilang ibaba ang kanilang mga armas at sumuko bago pa sila maulanan ng bala. Matapos madisarmahan ng mga umaatake at makumpiska ang kanilang mga skiff, ang 23 na tripulante ay napalaya ng walang kahit isang pinsala. Natapos na ang operasyon, subalit yun ang akala ng marami. Mabilis at determinadong tugon ang ipinakita ng Russia, surgical ang operasyon, subalit ang sumunod na nangyari ang nagbunsod ng malaking kontrobersya na umiiral pa rin hanggang sa ngayon. Ayon sa dapat mangyari, dadalin sa lupa ang mga biyag upang hiharap sa paglilitis. Subalit ang naging desisyon ng mga puwersa ng Moscow ay iwan ng mga pirata sa isang inflatable boat mahigit 500 nautical miles mula sa lupa. Binigyan man sila ng pagkain at tubig, wala silang anumang kagamitan pang navigation. At hindi sila nakarating sa Somalia na wala sila sa kalawakan ng dagat at idineklara ng Russian Ministry of Defense na malamang ay nakitil sila sa laot. Dito nagsimula ang madidilim na espekulasyon kabilang ang hinihinalang kinitil muna ng Navy ang mga pirata bago iwan ng mga labi na palutang-lutang sa dagat. Bagamat humingi ng paliwanag ang pamahalaan ng Somalia at pinaratangan ng Kremlin ng paglabag ng karapatang pantao, hindi kailanman lumitaw ang eksaktong detalye ng nangyari at nananatiling balot ng matinding misteryo ang insidente. At bagamat umabot na sa rurukang piracy noong 2000, hindi kailanman tuluyang nawala ang banta nito sa pandaigdigang kalakalan sa dagat. Ang mga rehiyon tulad ng Gulf of Aden at Horn of Africa ay nananatiling lubang mapanganib dahil sa matinding activity ng mga grupong kriminal. Ngayon, 11 taon na ang lumipas noong October 26, 2021, muling naging entablado ang Gulf of Guinea ng isang demonstration ng takot na hatid ng Russian Navy sa mga African pirates. Kilala ang Gulf of Guinea sa magagulong tubig at walang humpay na pag-abang ng mga kriminal. At sa pagkakataong ito, ang destroyer na Vice Admiral Kulakov ang naging pangunahing tauhan ng panibagong operasyon. Kumilos ang barkong pandigma ng Kremlin matapos makatanggap ng distress call mula sa Panamanian container ship na MSC Lucia. Ang dating mahinaong paglalayag nito ay biglang naputol nang may mabilis na bangka na lumitaw sa abot tanaw at mayroong lantad at mapusok na layunin. Ang Gulf of Guinea ay tinuturing na isang lubang mapangarib na zona dahil sa presensya ng mga pirata, kaya pinapayuhan ng mga barko na mag-ingat ng husto. Subalit binaliwala ang mga babala at ang crew ng Lucia ay naglalayag ng walang escort o protection dahilan para maging madaling target. Sa kabutihang palad para sa kanila,
Nagpapatrolya sa mga mapanganib na tubig na yon ang Vice Admiral Kulakov, isang kolosong barko ng Northern Fleet ng Russia, nang masagap nito ang distress call. Subalit may isang malaking problema, masama ang panahon. Isang tropical storm ang nagpapalakas sa alon at ulap, lumili ka ng malalakas na ulan at kidlat na nagbibigay liwanag sa nagangalit na dagat. Gayunpaman talagang agad ang tugon ng Russia. Isang Ka-27 helicopter, sakay ang Marine Infantry Team, ang lumipad mula sa destroyer sa kabila ng malalakas na hangin at mababang visibility. Nilusong ng helicopter ang hangin na mayroong matibay na determination patungo sa lugar ng pag-atake upang makababa ang mga sundalo sa kinubkob na barko. Nang makita ng mga pirata ang papalapit na Ruso, hindi na sila nag-atubili, sila ay agad na tumakas. Ayaw nila ang sinapit ng iba pang tulad nila at ayaw nilang maranasan ang kapalaran ng mga piratang iniwan sa laot. At alam ng lahat, hindi nagpapatawad ang Russian Navy. Habang nagwawala ang bagyo, bumaba ang mga marine mula sa helicopter. At sa eksaktong galaw at nakahandang armas, siniguro nila ang deck ng MSC Lucia at pinalaya ang crew na nagkukubli sa engine compartment. Wala pang 2 oras ang tinagalang operasyon mula sa unang distress call hanggang sa ganap na paglaya ng barko. Walang putok, walang nasaktan, at tanging ang pampigil lamang ng lakas ng isang reputasyong hinubog sa dugo at bakal. At upang matiyak na hindi na mauulit ang ganitong insidente, ineskorta ng barkong pandigma ng Moscow ang Lucia hanggang makalabas ito sa danger zone. Sa biyahe, nakapagtala ang mga sensor ng destroyer ng iba pang kahina-hinalang sasakyang dagat na agad na nagbago ng direction nang makilala ang nakakatakot na silweta ng barkong pandigma ng Russia. Sa parehong araw, 15 nautical miles timog kanluran ng Bioko Island, ang OSB Montet Tide ay inatake at 3 tripulante ang dinukot. At ito ay patuloy lamang na inilipat lamang ng mga pirata ang kanilang operasyon upang iwasan ng Vice Admiral Kulakov. Sa loob ng 4 na linggo na anti-piracy patrol, ang Russian destroyer ay nagsasagawa ng maraming interception, nagbigay ng escort sa mga barkong pangkalakalan at nagsiyasat ang mga kainainalang bangka. Ang mismong presensya nito ay ganap na nagbago sa galaw at estratehiya ng mga pirata sa reyon. Natutunan ng mga pirata na kilalanin ang katangian ng mga Odaloy-class destroyer sa abot tanaw. At sa tuwing lilitaw ang mga barkong ito, agad na itinitigil ng mga pirata ang operasyon. Ang aral mula sa Moscow University ay kumalat sa buong network ng mga pirata sa Africa. At sa isang pagkakataon, na-intercept ng Vice Admiral Kulakov ang communication ng mga grupo ng pirata, nagbababala tungkol sa presensya ng Russia, at umutos na kanselahin ng mga nakaplanong pag-atake at tila sila ay natakot. Ang gasto sa pagpapanatili ng Russian patrol ay maliit lamang kumpara sa katotohanan ng epektibo ito. Isang destroyer lamang ang nakagawa ng bagay na hindi nagawa ng multinational coalition sa loob ng maraming taon, na nagdulot ng takot sa buhay ng mga pirata kaysa sa simpleng pagsusuri ng commercial na panganib. Subalit talagang maraming tanong ang nananatili. Ilan pa kaya ang nawala sa dagat matapos makatagpo ang mga pirata ng mga Russian forces? Ito ba ang bagong normal sa digmaan laban sa modern piracy? Handa na ba ang mundo na tanggapin ng mga pamamaraang garantisadong epektibo, subalit may tanong sa ethics? Ang katotohanan, sa malawak na dagat kung saan walang saksi o kamera, at kung saan ang buhay ay nakasalalay sa lakas at determination, ang Russian Navy ay nagpadala ng mensahe mula sa Somalia hanggang sa Guinea. Ang paghamon sa interes ng Kremlin sa international water ay mayroong tiyak na kahinatnan. Pero hindi pa rito nagtatapos ang lahat. May mga classified files na nagbunyag ng nakapanlulumong detalye tungkol sa tunay na nangyari sa mga huling oras sakay ng Moscow University. Ayon sa mga leaked testimony mula sa mga source ng Russian Navy, ang mga nahuling pirata ay hindi basta iniwan. Sa halip, sila ay marahas na in-interrogate sa loob ng maraming oras sa deck ng destroyer. Ang mga Russian commandos ay naghahanap ng information tungkol sa mga network ng pirata, lokasyon ng mga base, paraan ng communication, at mga plano sa inaharap. Gumamit sila ng mga pamamaraan ng interrogation na malinaw na lumalabag sa lahat ng international conventions. Ayon sa mga testimony, isang pirata ang nagbunyag ng location ng isang base camp sa baybayin ng Somalia bago sila palayain kasama ang iba pa. At 24 na oras matapos ang insidente sa Moscow University, binomba ng Russian military drone ang mga tiyak na coordinate sa teritoryo ng Somalia. Opisyal, itinanggi ng Russia ang anumang operasyong militar sa reyon, at hindi opisyal, isang buong pirate base ang tuluyang nabura sa mapa. Si Naval Dr. Alexander Rose, na lumahok sa operasyon, ay bumuo ng mga psychological profile ng mga pirata habang isinasagawa ang mga interrogation. Ang kanyang mga rekomendasyon kay Captain Akmarov ang naging pagpapasya sa kung ano ang gagawin sa mga bihag. Si Rose ay nag-aral ng mga pamamaraan ng Soviet psychological warfare at alam na alam kung paano kumuha ng information at kung paano alisin ang mga saksi.
Nang ilagay ang mga pirata sa inflatable boat, hindi sila nag-iisa. May dala silang tracking device na nagbibigay daan sa mga Ruso na subaybayan ang eksaktong location nila. Ipinapakita ng classified navigation record na sinundan ng Marshal Shaposhnikov ang signal sa loob ng walang oras hanggang bigla itong nawala. Sa mga huling sandali na yun, ayon sa mga testimonya, isang Russian submarine ang sumulpot malapit sa inflatable boat. Muling isinakay ang mga pirata subalit hindi na para sa interrogation, kundi para tuluyang maglaho sa kailaliman ng Indian Ocean. Si Lieutenant Colonel Oleg Kastanov, na pinarangalan dahil sa kanyang papel sa operasyon, ay kalaunan ay bumuo ng isang anti-piracy tactic manual na naging opisyal na doktrina ng Russian Navy. Kabilang sa mga manual ang mga tiyak na protocol para sa post-operational handling ng mga nahuling criminal element sa international waters. Ang manual na ito ay tahimik na ipinamigay sa lahat ng unit ng Russian Navy na nakatalaga sa anti-piracy operations. Ang nilalaman nito ay hindi kailanman inilantad sa publiko, subalit kinumpirma ng mga naval sources na nakatala rito ang pamamaraan upang matiyak na ang mga nahuling pirata ay hindi magiging banta sa hinaharap ng civilian navigation. Sa kaso ng Gulf of Guinea, ang operasyon ng Vice Admiral Kulakov ay bunga lamang ng simula. Sa mga linggo bago ang pagliligtas sa MSC Lucia, nakapag-intercept at naproseso ang destroyer sa maraming grupo ng pirata nang hindi opisyal na iniulat ng anumang kontak. Nakita ng mga satellite surveillance system ang hindi bababa sa 3 pirate vessel na biglang nawala sa radar matapos makatagpo ang Vice Admiral Kulakov. At iniulat ng mga international naval authorities ang mga insidenteng ito bilang pagkawala dahil sa masamang kondisyon ng panahon. Ang effectiveness ng mga pamamaraang ito ay nagbigay inspirasyon sa ibang pambansang hukbong pandagat. Ayon sa mga naval intelligence sources, discreet na humiling ang China ng kopya ng Russian Anti-Piracy Tactic Manual. Kahit ang mga bansang tradisyonal na kaalyado ng West ay nagpapakita ng pribadong interes sa paggamit ng matinding hakbang laban sa piracy. Patuloy na naglalayag ang mga Russian destroyers sa mga karagatan ng mundo. At ang kanilang reputation ay sumusunod sa kanila tulad ng anino ng bakal na nagpapali sa pinakamatapang na maritime predator. Subalit sa ngayon, alam na natin na ang reputation na yun ay nakatayo sa mga lihim na mas madilim kaysa sa inaakala ng mundo.